Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Bianca T. Aguila at ito po ang aking Day 88 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang ano ang kahalagahan ng pagiging tao ni Kristo. At ang topic po ngayon ay Docetism. Ang concept po ng Docetism ay Docetism is the heresy that denies Jesus' true humanity, claiming he only appeared human while being purely divine, rejecting his real suffering and incarnation. Ang Bible verse mo rin ngayon natagpuan sa 1 John chapter 4 verses 2 to 3. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God. And every spirit that does not confess Jesus is not from God. This is a spirit of the Antichrist, which you heard was coming and now is in the world already. Ito ang palatandaan ng Espiritu ng Diyos na ang nasa kanila. Kung ipinapahayag nila na si Kristo ay dumating bilang tao, kung hindi gayon ng kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang Espiritu nasa kanila. Ang Espiritu ng kaaway ni Kristo ang nasa kanila. Narinig na ninyong itong darating at ngayon ay nasa sanlibutan na. At ang teachings po natin ngayon ay number 1, Jesus is truly God and truly man. Totoo po talaga ito na kasi, di ba, mahalaga talaga yung pagiging tao ni Kristo kasi pero sabi po kasi kanina na hindi talaga siya tao. Parang maging tao lang siya sa paningin natin kasi parang katawang tao siya doon pero hindi daw po talaga sa ibang naman yun. Sa ibang hulugan lang karutan pero ito nga po na Jesus is truly God and truly man. Kasi to, totoo talaga na Diyos din siya at the same time tao siya. Hindi porket nagkatawang tao siya, hindi na siya God. Kung hindi, porket hindi na siya God, hindi na siya. Parang ganun, vice versa siya. Totoo po ito na God is, si Jesus Christ ay naging God and truly man. Number 2 po, Jesus' divinity and humanity secure our salvation. Kaya po talaga mahalaga na magtiwala tayo sa Kanya para masecure yung kaligtasan natin. Diba? Wala naman tayong ibang dapat tawag dito. Wala na tayong dapat ibang pagkatiwalaan pa kundi siya lamang dahil nasa Kanya at sa Kanya nakasalalay ang ating kaligtasan at ating pamumuhay sa pang-araw-araw. Number 3 po, Jesus empathizes with and cares for His followers. Siyempre, ang ating Panginoon may talaga siya, may pagpapahalaga siya sa kanyang mga followers, sa mga kanyang believers, ganun. Sobra yung pagmamahal ng ating Panginoon sa mga followers niya. Diba? Kasi gusto niya yun sa mga taong sumusunod sa Kanya and pinag-disciple sa Kanya. And gusto niya yung nag-gospel talaga sa all nation. Diba? Sabi nga diba na ang gospel all the nation talaga gusto niya ipakalat yung isalita niya, which is yung Bible. Application naman po. Number 1, believe in the true Christ and the true gospel. Maniwala tayo sa ating Panginoon. Maniwala tayo sa mga ginagawa, sa ginawa niya, sa salita niya. Maniwala tayo na nag-exist talaga lahat ng yun. Siguro, may nabasa tayo sa Bible na hindi pa nangyayari, pero mangyayari pa rin. Lahat ng mga suratan sa Biblia ay totoo at mangyayari talaga. Hindi yun parang sinulat lang na parang kunwari maingganyo yung mga tao ng basahin yun. Hindi po. Totoo talaga mangyayari yun. Kaya kailangan maniwala tayo sa Kanya. Number 2 po, remember that Jesus understands our pain. Siyempre, hindi tayo ito maiwasan minsan. Diba nung question natin ng ating Panginoon, lalo na kung
ang bigat-bigat talaga ng pakiramdam natin at sabay-sabay na yung problema, parang mapapagano ka naraming sa kanya na Lord, na totoo ka ba? Di ba minsan may ganun tayo? Pero yun natin alam na kasama natin siya ang palagi kahit wala tayong problema, sa kasiyahan, sa kalungkutan, kasama natin ang Panginoon. Ito pala na naiintindihan ng ating Panginoon ng sakit na nararamdaman natin, and may solusyon siya para doon. Kaya kailangan natin maghintay, mag-pray sa mga hakbang na gagawin niya para sa atin upang malesen yung sakit na nararamdaman natin at isurrender natin yun sa kanya at meron tayong mag-pray sa mga bagay-bagay. And lastly po, pour out all your burdens to Jesus. Syempre, di ba, minsan pag sobra-sobra na, pag napupuno na tayo, di ba, hindi naman talaga maiwasan yun sa tao pag napupuno na. Nilalabas yung galit, ganun kung ano na sinasabi. Kailangan pala si Jesus Christ yung lagi natin pinagkukwentuhan sa mga problema natin. Dahil hindi naman bulag, hindi naman pipi ang ating Panginoon upang hindi malaman, hindi makita, hindi marinig yung mga daing natin sa buhay. Alam na alam niya yan. Ang gusto niya lang ay lumapit tayo sa kanya at humingi ng tulong upang sa ganun matulungan niya tayo at may kaalaman tayo kung anong dapat natin gawin upang maibsan yung nararamdaman natin, diba? Yung mga problema natin, ganun, kailangan isurrender natin sa ating Panginoon. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may tutunan kayo at huwag natin itong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. And God bless po sa ating lahat.